Thank you very much. Thank you for everything, Lord. Salamat po sa panibagong series ng amin pong Debo Mo Share Mo. Salamat sa bawat isang nakikinig ngayon at makakarinig ng mensahe pong ito. Napakabuti ng ating Panginoon dahil nandito tayo muli para saksihan at magkaroon ng another opportunity na makarinig ng salita po ng ating Panginoon. At the same time, of course, ay mabiyayaan ng pagkakataon na mapagpala ng ating pong Panginoon. Salamat po sa naka-online ngayon, naka-tune in. Ang prayer ko ay mula ngayon hanggang sa matapos po tayo, wag po tayong umalis. Paki-share po ng link po natin sa iba pong nating mga kaibigan. I-share po natin yung link po ng ating pong FB Live sa mga oras po na ito. Itag din natin yung ating pong mga kakilala, kaibigan, kasamahan po natin. Pakitag po sa kanila. Yung ating pong yung ating link o yung ating pong FB Live. Salamat sa Panginoon. Medyo kulang pa tayo sa sa lightings or pero magagawa natin 'to ng paraan sa susunod na mga araw. Salamat po sa inyong lahat. We bless you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tag lang ng tag. Invite lang ng invite. Sige lang. Share lang ng share. Huwag po tayong magsawa. Huwag po tayong tumigil. Amen po sa lahat na naka-tune in ngayon. Amen. Si Lord na po ang bahalang mag-bless sa inyo. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ni Lord sa atin pong mga buhay. Tayo po'y mag-umpisa sa panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya, aming Ama, upang purihin kayo, sambahin kayo, at pasalamatan kayo, Panginoon. Tunay nga na ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw ang aming itataas. Ikaw ang aming luluwalhatiin. Ikaw ang aming paparangalan. Panginoon, pagpalain niyo ang inyong mga salita. Dalangin namin na ito po'y makarating, hindi lamang po sa bawat bahay ng amin po mga kasama dito sa Ventriales, kundi maging sa buong Valenzuela, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ang inyong mga salita ay makarating sa kanilang pong hapag, sa kanilang pong higaan, sa kanilang upuan, sa kanilang sala, sa kanilang tenga, Lord God. Dalangin ko na ito ay kanilang mapakinggan, upang ito po'y maging gabay po nila at maging pag-asa nila, maging direksyon nila ng kanilang pong buhay. Salamat po, O God. Sa inyo namin itinataas, Lord God, ang araw po na ito. Panginoon, akin pong ipinapanalangin bilang pasimula sa ika-5 edisyon ng amin pong Debo Mo Share Mo. Dalahin ko po ang inyong pong pagpapala magmula po sa akin hanggang sa mga susunod po sa akin na magsasalita sa inyo pong harapan sa pamamagitan po ng platform po na ito. Lord, i-bless niyo po ang bawat nandyan ngayon sa screen, ang bawat nanonood, sa bawat nakaupo, sa bawat nakahiga, sa bawat naglalakad, at
habang nakikinig ngayon, pagpalain niyo po ang kanyang buhay. At idinideklara ko, Lord God, ang tagumpay sa buhay niya sa pangalan ni Jesus. Panginoon, kayo po ang manguna, Lord, sa araw na ito. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ni Lord sa atin pong mga buhay. Alam nyo, ang buhay po natin ay hindi po natatapos ng series of choices, series of transition, series of decision, at mayroon pang series of battle. Kasi nga po, ang Diyos, nung ipinanalo niya, nung nagtagumpay po siya doon sa krus ng Kalbaryo, lahat po na yun ay hindi po ibig sabihin, although na lahat yun ay pinagtagumpayan na po ng ating pong Panginoon, but hindi po tayo exempted sa series of choices, sa series of decision, sa series of transition, and sa series of battle. Now, the question is, kapag dumating sa time na nagkamali po tayo ng desisyon, nagkamali po tayo ng pagpili, natalo tayo sa laban, at hindi natin alam kung ano ang ating gagawin sa pagpapalit ng bawat sitwasyon at sa bawat panahon, saan po tayo pupunta? Ano po ang gagawin natin? Mayroon pong dalawang daan na lagi nating tinatahak sa mundo. Ang mabuting daan at ang masamang daan. Ang tamang daan at ang maling daan. Tanong ko po sa inyo, kapatid, tanong ko po sa bawat isang nakikinig ngayon, nasaan po kayo ngayon dito sa dalawang daan po na ito? Kayo ba ay tumatahak sa tamang daan o tumatahak sa maling daan? Lalo na po sa mga panahon po natin ngayon, kailangan mayroon tayong isang kaisipan na talagang nadidiscern natin na ito bang tinatahak ko ay tama ba to? Ito bang nilalakaran ko ay mali ba to? Dapat naiisip natin, mga kapatid. Dapat nakikita natin na tayo ay nasa tamang daan o nasa maling daan. Kasi kapag hindi po natin alam, we come to an end. No, makakarating tayo sa dulo na pag nasa tamang daan ka, liligaya ka. Pero pag nasa maling daan ka, of course, malulungkot ka, masasaktan ka. Noong panahon na ang mga propeta at maging ang hari na si Haring Ahab ay tinutugis o hinahanap po si Elias. Kinausap ng Diyos si Elias at inutusan siya ng Diyos. Si Elias na isang propeta na taga Tisbe sa Gilead, sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na mag-ahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. So, yan po yung sitwasyon po ni Elijah nung tumugon siya sa panawagan ng Diyos at ito po ay sinabi niya sa hari ng Israel, walang iba po si Haring Ahab. Nung mga panahon po na yon ay nagkaroon po ng tagtuyo. So meaning, there's no hope at that time. Drought. Ika nga. O pag drought, ibig sabihin, unfruitful, unproductive. Buhay ka nga, pero wala ka, parang tingin mo sa sarili mo, wala kang pakinabang. Yun po yung pinakamahirap ng sitwasyon po ng buhay po natin na para bang
Buhay nga tayo, pero umaga kakain ka, tanghali kakain ka, hapon makakain ka. Tapos nilipas yung buong maghapon na ganun lang yung ginagawa mo. Okay lang yun kasi buhay ka naman. But the problem is, hindi ka produktibo. Hindi ka namumunga. So useless pa rin ang buhay. Ngayon, kapag mayroon po tayong ganong sitwasyon, saan tayo pupunta? Ang utos ng Diyos kay Elijah ay pumunta siya sa Karet. God wanted Elijah to go to Karet or Karet. At doon sa Karet, doon sa pupuntahan ni Elijah, God would provide everything. Pero ang utos, pumunta sa Karet. Ano ba ang Karet? So the name Karet comes from the ancient Hebrew root meaning to cut away, to cut up or cut off. This show that God had some cutting to do in the life of Elijah during this period. Ang ibig sabihin ng Karet ay mapahiwalay. So gusto ng Diyos ay si Elijah ay mapahiwalay, mapalayo sa bansang Israel, mapalayo kay Ahab, kay Haring Ahab, mapalayo sa bansang Israel, mapalayo kay Ahab. Kasi si Ahab at that time ay talagang napakasama na po niyang hari at that time. Kung hindi lumayo si Elijah sa kanya, kung hindi siya inilayo ng Diyos kay Ahab, malamang pwede siyang matalo ng hari ng Israel, si Ahab. Pwede siyang matalo. Pwede siyang malupig, pwede siyang mapatay, pwede siyang gawa ng masama. Pero ano ang ginawa po ni Elijah? Hindi po siya tumigil doon sa sitwasyon po na yon, kundi ang ginawa niya ay sumunod po siya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Yun ang kailangan natin gawin sa buhay po natin kapag dumating yung time na nararamdaman natin na we are unproductive, unfruitful, nonsense ang buhay, hopeless ang buhay. Pumunta tayo sa lugar na kung saan lalayo tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin na pwedeng humatak sa atin at mapunta tayo sa isang kumunoy ng ating pong buhay. Alam nyo, ang Karet, kapag i-translate ko po ito, ang ibig po sabihin nito ay provision, favor, or blessing. Go to Karet. Kasi sa Karet, sa Cheret, mayroong provision, may favor, may blessing. At ang nakakatuwa, ang ginagamit ng Diyos, uwak, meaning unbeliever. Ang ginagamit ng Diyos ay unbeliever. Uwak, yun po ang ginagamit niya para padalan siya ng tinapay at makakain po doon. Padalan siya ng mga pagkain para ano? Para siya lumakas, para maging sustenance ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Para saan? Para magawa niya yung next na ipapagawa sa kanya ng Diyos. Kasi kapag nag-i-stay ka lang sa sitwasyon mo at hindi ka umalis dyan, mananatili ka sa ganong sitwasyon. Punta ka sa provision ni Lord. Punta ka sa favor ni Lord. Punta ka sa blessing ni Lord. And the only thing you must need to do is go to God. Pumunta ka sa Diyos. Ibig sabihin, sundin mo si Lord. No? Sundin mo si Lord. Pumunta ka sa Kanya. Kasi sa Kanya, nandoon yung presence. Nandoon ang presence ni Lord. Nandoon ang presence ni Lord. A good man is never less alone than when alone. Why? Because there is God. Hindi ka mag-iisa sa tuwing ikaw ay nag-iisa. Bakit?
Kasi kapag ikaw ay nag-iisa, nandun ang Diyos. Pero kapag hindi ka mag-isa o hindi ka, kung ayaw mong mapag-isa at lagi kang sumasama at nandun ka lagi sa sitwasyon na pwedeng maging reason or dahilan ng pagbagsak mo, hindi mo mapifeel yung presence ni Lord. Pero kapag pumunta ka sa karet, meaning kapag ikaw ay humiwalay sa kanila at mapag-isa, and that time, you can experience the presence of God. Elijah could not be alone. So long as he had God and himself to converse with. At that time, Elijah determined that he is not alone. Alam niya na nag-iisa siya, pero alam niya na may kasama siya kahit nag-iisa siya. Walang iba marahil, kundi po ang ating pong Panginoon. Exodus chapter 33 verse 14, and he said, "My presence will go with you, and I will give you rest." Yun po yung nangyari kay Elijah. Nung siya po'y pinapunta sa karet, ano po yung kanyang ginawa doon? Nag-rest, nagpahinga. Bakit? Kasi may next level siyang gagawin eh. Alam nyo, kapag sa buhay natin, hindi tayo pumayag na pumunta doon sa lugar na pinapupuntahan sa atin ng Lord, ng ating pong Panginoon. Pag sinabi ni Lord, punta ka dito, pag hindi natin ginawa, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng next level ng buhay po natin. We must go to God in order for us to have the another level ng ating pong buhay. Alam nyo, kapag i-pass forward po natin itong kwento na to, alam natin lahat na pagkatapos po ng kwentong ito, na kung saan si Elijah ay nandoon po sa karit, pinapadala ng pagkain ng uwak at umiinom sa batis ng karit. After that situation, ang sumunod na nangyari, hinarap niya ang, I think, 500 na mga propeta ni Baal at nagkaroon sila ng competition. Nagkaroon ng contest. So nagkaroon ng, hindi ba yung, okay, kung totoo ang Diyos mo, mag-alay kayo at mag-aalay ako. So, sino po, ang nanalo doon, to make the long story short, ang nanalo po doon walang iba, kundi si Elijah. Kaya po, kapag sinunod natin si Lord, kapag dumating yung time when you are questioning about your situation, about your decision, about your choices, at that time kapag ang decision mo ay papunta ka sa Diyos, panalo ka. Pag isa sa mga option mo si Lord, panalo ka. Pag isa sa mga choices mo si Lord, panalo ka. Kapag sinama mo si Lord sa battle, panalo ka. Kapag sa pagbabago, sa pagpapalit ng sitwasyon mo kasama mo si Lord, panalo ka. Marami po kasi mga tao gustong magbago, but doon sa transition time niya, he is alone. At hindi niya kinoconsider si Lord. Ang kagandahan lang, kapag sinasama mo si Lord, lagi kang magtatakumpay, lagi kang mananalo. God's presence is going with them. And it is only with His presence that they can ever truly rest. Yung presensya lang ni Lord ang totoong makapagbibigay sa kanila or sa Kanya ng kapahingahan. Ang presensya lang ng Diyos ang makapagbibigay sa Kanya or even sa kanila, sa mga Israelita, ng kapahingahan. At pwede rin sa atin, ang Diyos lang ang makakapagbigay po sa atin ng kapahingahan. Go to the probation of God, go to the favor of God, go to the blessing of God, go to the protection of God at the same time. Punta ka sa protection ni Lord. Sometimes, God bring His word to us through an unclean vessel. Spiritually unclean like raven to protect us.
Minsan si Lord nagpapadala ng mga unbeliever, nagpapadala ng mga unrighteous person, and spiritually unclean, katulad ng uwak, para tayo ay protektahan. Para tayo ay protektahan. Dapat yung tao na nandyan sa'yo, katabi mo, dapat hindi yan ang maghatak sa'yo pababa. Dapat kahit unbeliever yan, dapat yan ang magsisilbing aral ng buhay mo para maprotektahan mo ang sarili mo. Madalas kasi tayo, kapag mayroon tayong kasamang unbeliever, imbis na sila yung ma-encourage natin, na makasama natin, tayo ang nai-encourage nila. Imbis na sila yung atin pong ma-invite sa church, tayo yung nai-invite nila sa party. Pero alam nyo, sa totoo lang, bakit ba sila nandyan? Bakit sila hinayaan ng Diyos na maging kaibigan mo? Bakit ba hinayaan sila ng Diyos na makilala mo? Hindi para ma-encourage kanila na lumayo sa Diyos, kundi sila ang magiging stepping stone. Sila yung magiging lesson na makukunan mo ng aral para ikaw sa sarili mo matuto kang magsumikap, matuto kang mamuhay na mayroong Diyos sa buhay para hindi ka maging katulad nila. Nandyan sila para protektahan ka spiritually and of course, physically. God would bring them to protect you. Sa mga ganitong sitwasyon, no, in this crucial time in the history of Judah and Israel, si Prophet Elijah po suddenly appeared. Bigla itong sumulpot si Prophet Elijah. And he became the dominant spiritual force in Israel during the dark days of Ahab apostasy. Grabe po yung ginawa kasi ni Ahab eh. The pagan god Baal, who was thought to be the sky god, the god of the weather, Elijah showed that through his prayers to the God of Israel, Yahweh was mightier than Baal. Sa pamamagitan po ni Elijah, naipakita po ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah at sa kanyang panalangin na ang Diyos ay malakas kaysa kay Baal. Paano nangyari yun? Siyempre, kung hindi pumunta si Elijah sa provision ng Diyos, kung hindi pumunta si Elijah sa blessing ng Diyos, kung hindi pumunta si Elijah sa protection ng Diyos, kung hindi pumunta si Elijah sa favor ni Lord. Kaya nga, ikaw, pag dumating yung time na magdidesisyon ka sa buhay at sasabihin mo, saan ako pupunta? Huwag ka pong magdalawang isip. Pumunta ka po sa Diyos. Pumunta ka lang sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Amen? Ang Diyos na ang bahala sa iyo. I would like to read this last Bible verse sa Santiago chapter 5 verse 17 and 18. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Grabe, di ba? Katulad lang natin. Pero nung nag-pray siya na hindi nga umulan for 3 years and 6 months. Ito po yung verse 18. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Wow, grabe. Katulad din po natin si Elijah. Isang tao na tulad mo, isang tao na tulad ko. Bakit nagawa ito ni Elijah? At bakit hindi natin nagagawa? Let us think about that. Siguro po, nung mga time na si Elijah ay nalilito, natatakot, nagtataka, hindi alam ang gagawin, nag-aalala. At nung sinabihan siya ng Diyos na, Elijah,
pumunta ka sa Karit. Paano kung hindi siya sumunod? Maybe there's no Elijah in the Bible. Maybe there's no Elijah in the history. Walang Elijah. Malamang ng mga panahon na yon, mamamayagpag ang kapangyarihan ng mga propeta ni Baal. And even Baal. But I'm very thankful to God. We are very thankful to God because when Elijah need most, no, sa buhay po natin, nung kinailangan niya, when he needed most God in his life, and when God told him, go to Karit, and he followed God. Mga kapatid, kung ikaw man ay dumating sa ganitong sitwasyon, wala ka na pong ibang pupuntahan, kundi pumunta lang sa Diyos. Pumunta ka sa blessing niya, pumunta ka sa favor niya, pumunta ka sa provision niya, pumunta ka sa presence niya, pumunta ka sa protection niya. Ang sabi ng Panginoon, I will be with you until to the end of the earth. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi. Manalangin po tayo. Father God, once again, thank you po sa araw na ito, sa oras na ito, sa pagkakataong ito. Napakabuti niyo po sa amin pong mga buhay. Lord, wala kami ngayon kung hindi po dahil sa iyo. Ikaw ang may akda ng lahat ng bagay. Ikaw ang may akda, Panginoon Lord God, ng lahat ng sitwasyon. Panginoon, yamang ikaw ang aming manlilikha at ikaw ang naglikha ng lahat ng bagay. Lord, sa oras po ng kami ay nalilito, nahihirapan at nangangailangan, wala po pala kaming ibang dapat na puntahan o lapitan, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Dahil ikaw ang higit sa lahat na nakakaalam kung ano ang aming gagawin at kung paano kami mabubuhay at kung paano kami makakaraos sa buhay po namin ito. Panginoon, patawarin niyo po kami kung mayroong pagkakataon sa buhay po namin na hindi kami lumalapit sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, sa pagkakataong ito na kapag kami nangailangan, sa iyo lang kami pumunta. Kapag kami natatakot, kapag kami nag-aalala, sa iyo lang kami pupunta. Kapag mayroong pangangailangan sa buhay, spiritual, pinansyal, sa iyo lang kami pumunta. Kapag mayroong kaming sakit o karamdaman, sa iyo lang kami pumunta. Sa lahat ng sitwasyon, dapat, Lord, sa iyo lang pala dapat kami pumunta. Lord, turuan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Lord, lagi. Salamat po, God. Lord, sa iyong mga kamay, akin pong ipinapaubaya at ibinibigay ang bawat nandito ngayon sa screen at ang lahat ng makakapanood nito at makakarinig nitong inyo pong mensahe. Salamat po, O God. Lord, we give you all the glory. We give you all the honor. We give you all our praises, Lord God, and adoration. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Bye-bye po. God bless po.